Detalye sa vlogger na dumura sa holy water na dahilan ng pagsara ng simbahan sa Ozamis. Viral ngayon ang isang video na in-upload ng vlogger sa kanyang social media page habang ito ay nasa loob ng San Juan Bautista Parish Church o mas kilala sa tawag bilang Jimenez Church sa Barangay Poblacion, Jimenez, Misamis Occidental. Nasaksihan ang isang insidente na hindi inaasahang mangyari ng mga nanonood sa kanyang mga videos. Makikita sa video na ito ang pagpunta ng babaeng vlogger sa harapan ng sisidlan ng holy water. Yumuko ito, hinawi ang buhok at saka aktong may idinura ito sa nabasbasang tubig o agwa bendita. Ikinagulat ito ng mga netizens at napasabi ang ilan na sobra na ang pagpapalago o pagpaparami ng views ng mga baguhang vloggers para lamang kumita ng pera o makakuha ng maraming views. Ayon naman kay Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ang nasaksihang akto ng mga nakapanood nito ay isang paglapastangan sa simbahan, pati na rin sa Panginoon. Dahil dito ipinag-utos niya ang pagpapasara ng nasabing simbahan para na rin maisagawa ang pastoral assessment at penitensya. Nakatakda naman na ganapin ngayong August 7, 2025, alas 3 ng hapon, ang Holy Hour of Adoration and Solemn Confessions. Indefinite o wala pang petsa kung kailan ito mabubuksan muli sa publiko. Ang holy water ay isang simbolo ng simbahang Katolika na blessed and set apart for the sanctification of the faithful. Ang pagbubukas ng simbahan ay mangyayari lamang matapos na maisagawa ang mga cleansing rituals. The reopening of the church will only be permitted after appropriate acts of penance are observed by the faithful, including the participation of in the holy hour and confession, as well after due pastoral assessment. Ang main door ng simbahan ay ikinandado na gamit ang malaking padlock noong August 5, 2025, habang pinapanood ito ng mga parokyano. Dalawang pari naman ang sumunod na naglagay ng malaking puting X mark na gawa sa tape sa pasukan nito. Ang indefinite closure ng simbahan ay nakalagay sa Canon 1211 of the Code of Canon Law na nagsasaad na damage has to be repaired based on what is prescribed by the liturgical books. Bilang resulta sa pangyayari na napakalubha at salungat sa kabanalan ng lugar, hindi ito pinahihintulutang magsagawa ng pagsamba hanggat hindi na isa sa ayos ang pinsala sa pamamagitan ng isang penitential rite. Ipinaliwanag din sa column sa National Catholic Register na just as a soul can be damaged by sin and need restoration through the sacraments, so too the soul of a sacred building can be desecrated and need a rite of healing. Nakuha naman ang panig ng CBCP o Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang Executive Secretary na si Father Jerome Ceciliano, at sinabi nito na natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng babaeng vlogger na nasa video. Aniya sa isang panayam, "I don't think na may sira sa ulo yan. Ang assumption natin dito, ginawa niya yun for content." Dagdag pa niya, "It is a form of desecration. Yung duraan mo yung isang sacred object. Malamang na ang ganitong mga gawain ay bunsod nga na gustong sumikat sa social media. May content ka, dumami yung viewers mo." Ang inisip naman ng pari ay kung gusto ng babaeng ito na mag-viral ang kanyang video, matagumpay niya itong nagawa. Subalit para sa mga parokyano, ang epekto nito ay napakalubha. The effect on parishioners is grave because they cannot go to church until acts of reparation are done. Sa madaling sabi, nadungisan na kasi ang sagradong bahay ng Panginoon at para sa mga deboto, maaantala ang kanilang pagpunta sa simbahan na pinangyarihan ng insidente. Nagbigay din si Father Ceciliano ng paalala sa mga aspiring vloggers na gustong gumawa ng mga viral videos para sa kanilang content. Dapat isipin ng tao ay ano ang magiging social impact ng isang gawain. Huwag tayong magpadalos-dalos. Huwag tayong gagawa ng kung ano-ano lalong-lalo na ang pinuntirya nila ay isang simbahan. Dapat din daw ay mapaalalahanan ang mga tao na ang mga sagradong bagay at lugar ay mga sisidlan ng biyaya ng Diyos at nararapat na ating igalang. Ani Father, let us all renew our commitment to holiness, reverence, and communal harmony. Ngunit ang pagsasara ng simbahan indefinitely ay hindi sapat
Dahil ang Ceremonial of Bishops Numbers 1070 to 1092 ay nagbibigay ng mga pampublikong panalangin na kailangang gawin pagkatapos ng paglapastangan o paggawa ng isang kalapastanganan na gawain. Ayon naman sa EWTN o Eternal Word Television Network na isang Catholic network, to symbolize penance, the ceremonial recommends that the altar of the church should be stripped bare and all customary signs of joy and gladness should be put away, for example, lights, flowers, and other such articles. Gayunpaman, wala pang abiso ngayon ang CBCP kung may plano silang sampahan ng kaso ang nasabing lady vlogger sa kinasangkutan niyang issue. Samantala, para naman sa 28-year-old na lady vlogger, mariin niyang itinanggi ang akusasyon sa kanya. Ipinagtanggol nga nito ang kanyang sarili noong nakaraang araw matapos na mapag-usapan ang ginawa niyang pambabastos sa loob ng simbahan. Nakilala ang vlogger bilang si Tin Medalla at sinabi nitong wala siyang ginawang masama noong magpunta siya ng simbahan para kumuha ng video. Ang nakita raw na kanyang ginawang pagyuko sa may sisidlan ng holy water ay para mag-wish o humingi ng kahilingan. Hindi naman daw siya dumura rito at hindi rin niya plano na gawin iyon at bastusin ang simbahan. Aniya sa isang interview, kumuha ako ng sobre, tapos binalik ko kaagad, tapos tumingin ako sa holy water kasi nag-wish ako doon sa holy water. Hindi ko po gagawin yon para lang for the views. Hindi po ako masamang tao. Umiiyak itong nagpaliwanag sa isang video upang linisin ang kanyang pangalan. Maraming tao rin daw ang nakakita sa kanya at marami ang nakasunod sa pila kaya naman hindi niya magagawa ang ibinibintang sa kanya. Ngunit tila huli na ang lahat matapos niyang i-delete ang nasabing video sa kanyang social media dahil nai-record na ito ng mga nakapanood at naipakalat na sa internet. Matindi na rin ang galit sa kanya ng ilang netizens, lalo na ang mga nananampalataya. Marami na sa kanyang mga followers ang nagtatag kay Tin at nagsasabing sikat na siya sa ginawa niyang paglapastangan sa simbahan. Ang kanyang Facebook account ngayon ay mayroon ng halos 122,000 followers. Taong 2001 nang italaga ang San Juan Bautista Parish Church ng National Museum of the Philippines bilang National Cultural Treasure bilang pagkilala sa architectural and historical value nito. Ang National Historical Commission of the Philippines naman ay minarkahan din ang site bilang historically significant. Ang parokyang ito ay itinatag noong 1829 ng Augustinian Recollects sa ilalim ng patronage ng Our Lady of the Most Holy Rosary. Ang simbahan ay patuloy na nagsisilbing aktibong parokya at sikat na destinasyon ng mga peregrino, lalo na sa panahon ng Kwaresma. Ang bayan ay itinuturing ng mga heritage groups bilang isa sa mga well-preserved colonial-era community sa bansa. Itinayo ito gamit ang mga coral stones, apog at buhangin, at nagtatampok ng 3-arched portico, 3-tiered bell tower, a functioning clock mechanism, a painted ceiling dating back to roughly 1898, a wooden retablo, and Gothic-inspired pillars. Ang istruktura nito ay influenced by Baroque and Renaissance design na itinayo ng mga misyonero mula sa Order of Augustinian Recollects. Nagsimula ang pagtatayo nito sa ilalim ni Padre Roque Azcona noong 1862 at natapos noong huling bahagi ng 1880s. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send your thoughts in the comment section below.